Ang pelikula ay nagbubukas sa Rio de Janeiro, Brazil, kung saan ang ating pangunahing karakter, si Arthur Bishop ay namumuhay ng mapayapa, sinusubukang kalimutan ang kanyang nakaraang buhay bilang isang hitman. Lumilitaw na dinaya niya ang kanyang sariling pagkamatay, at binago pa ang kanyang pagkakakilanlan upang hindi siya makilala ng sinuman. Nakatira si Arthur sa isang yate sa isang magandang lugar ng turista sa tabi ng dagat. Tuwing umaga, gumigising siya ng maayos, umiinom ng kape habang pinapatugtog ang paborito niyang musika at pagkatapos ay nag-ehersisyo. Bilang pag-iingat, nag-set up siya ng bomba sa bangka para mapigilan ang mga potensyal na magnanakaw. Isang araw, pumunta si Arthur sa isang pamilyar na restaurant na may tanawin ng dagat kung saan kilala siya ng lahat. Ngunit sa sandaling umupo siya sa kanyang upuan, isang random na batang babae na nagngangalang Renee ang lumapit sa kanya, sinasabing matagal na niya itong hinahanap. Ipinaliwanag niya na nagtatrabaho siya para sa isang mapanganib na boss, at gusto niyang ipapatay kay Arthur ang tatlo sa kanyang mga kaaway ng maingat na ginagawang natural ang kanilang pagkamatay. Ito ay malinaw na nagpapagulo kay Arthur, at sinubukan niyang lumayo, ngunit nagbanta si Renee na ilantad ang kanyang lokasyon kung hindi siya sumunod. Pagkatapos ay tiningnan ni Arthur ang paligid at napansin na hindi siya nag-iisa, may ilang guns na may hawak na iba't ibang armas. Nang subukan ni Renee na kunan siya ng litrato, sa halip ay kinuha niya ang larawan niya, na ikinabigla niya. Lumalaki ang mga bagay, at naglabas ng baril ang batang babae. Ngunit bago niya ito magamit, itinulak ni Arthur ang mesa patungo sa kanya, pinipigilan ang kanyang mga galaw. Sabay-sabay din ang pag-atake ng lahat ng guns kay Arthur, ngunit dahil siya ang bida, lahat sila ay natalo niya nang hindi man lang pinagpapawisan. Sa pakiramdam na mahuhuli na siya, sinamantala niya ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bubong ng dumaraan na Skytram. Gayunpaman, sumunod si Renee at ang kanyang mga tauhan, sinusubukang barilin siya mula sa loob ng tram. Sinubukan pa nga ni Renee na umakyat sa kanya, ngunit bago niya ito magawa, nagpa siya si Arthur na gumawa ng matapang na pagtalon papunta sa likod ng isang hand glider upang matagumpay na makaiwas sa mga humahabol sa kanya. Pagsapit ng gabi, bumalik siya sa kanyang bangka, at nakita niya ang mga kahina-hinalang lalaki na nag-iinspeksyon dito. Ito ay nagudyok sa kanya na i-activate ang mga bomba na madiskarte niyang inilagay para sa emergency. Dahil dito, sumabog ang mamahaling yate, at agad na pinapatay ang mga banta. Pagkatapos, pumunta si Arthur sa isang lumang lalagyan, kung saan itinago niya ang kanyang mga sandata at kagamitan, kabilang ang mga peking pasaporte at mga mobile phone. Pagkatapos ay kumuha siya ng pera at lumipat sa isang liblib na isla sa Thailand. Doon, muling nakipagkita siya sa kanyang kaibigan na si May, na mapagbigay na pinayagan siyang manatili sa kanyang lumang kubo na hindi nagalaw mula ng maraming taon. Pagkaalis ni May, pumasok si Arthur sa kanyang silid at binuksan ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy, sa ilalim nito ay nagtago siya ng higit pang mga armas at kasangkapan. Determinado siyang protektahan ang kanyang sarili at malaman ang higit patungkol kay Renee, sinimulan niya itong imbestigahan sa pamamagitan ng isang lihim na sistema. Di nagtagal, ina-upload niya ang larawan ni Renee na kinuha niya kanina at natuklasan ang relasyon nito sa isang mapanganib na kriminal na nagngangalang Crane, isang taong may madilim na kasaysayan kay Arthur. Kinabukasan, isang magandang babae na nagngangalang Gina ang pumasok sa beach resort ni May, na naghahanap ng mga pangunang lunas para sa kanyang mga pasa. Napansin ni May ang mga pinsala at nagtanong tungkol sa kanila, ngunit hindi umimik si Gina at umalis. Nang gabing iyon, narinig ni May ang mga hiyawan na nagmumula sa isang kalapit na bangka at nasaksihan niya si Gina na marahas na minamaltrato ng isang lalaking nagngangalang Frank. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, si May ay sumugod kay Arthur para humingi ng tulong, kahit hindi gusto ni Arthur na makialam sa sinuman. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pananagutan kay May, tinitingnan niya ang pangyayari sa pamamagitan ng kanyang binocular at tumungo sa bangka. Sa kabila ng kanyang pagtatangka ng mga tuwiran kay Frank, sinubukan ng huli na gumamit ng sandata at nagkaroon ng pisikal na alitan. Sa huli, aksidenteng tumama ang ulo ni Frank sa isang metal na poste at namatay siya doon. Nang makita ni Gina ang walang buhay na katawan ay nawalan siya ng malay. Nagtagumpay si May na dalhin siya ng ligtas sa dalampasigan habang sinusuri ni Arthur ang bangka. Sa kanyang sorpresa, natuklasan niya ang isang baril, pasaporte ni Gina, at isang telepono na may kasamang larawan ng kanyang sarili. Nabigla sa natuklasan, sinunog ni Arthur ang bangka at bumalik sa kubo.
Pagkatapos nito, galit niyang ginigising si Gina at ipinakita sa kanya ang larawan, hinarap siya tungkol sa koneksyon niya kay Crane. Noong una, tumanggi siyang magsalita ng anuman ngunit nang tinutukan siya ni Arthur ng baril, inamin niya na na-blackmail siya upang magtrabaho para kay Crane, na may hawak na isang bagay na mahalaga sa kanya. Kasunod nito, isiniwalat ni Gina na dati siyang nagpapatakbo ng kanlungan para sa mga biktima ng human trafficking sa Cambodia. Ang buhay ay medyo normal, at lahat ay kaaya-aya, ngunit nagbago ang lahat isang araw nang patayin ng mga tauhan ni Crane ang isa sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay pinilit nila si Gina na tanggapin ang misyon at nagbanta na sasaktan ang mga batang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kinabukasan, napansin ni Arthur ang isang bangka sa malapit na may ilang lalaking nagmamasid sa baybayin. Hinala niya na ipinadala sila ni Crane para mabantayan ang misyon ni Gina. Para palayasin sila, nagpanggap sina Arthur at Gina na parang mag-asawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga tradisyonal na kaugalian ng Thai. Habang lumalalim ang gabi, humingi ng paumanhin si Gina kay Arthur sa pagkakasali niya sa kanyang mapanganib na kalagayan. Kasabay nito, ibinahagi ni Arthur ang kanyang sariling masakit na kasaysayan, na inilalantad na minsan siyang isang ulila na ibinente sa isang gangster na nagsanay ng mga batang sundalo. Binanggit niya na kasama niya si Crane noong mga panahong iyon, at napakalapit nila sa isa't isa. Gayunpaman, nang maging mahirap na ang sitwasyon, tumakas si Arthur, naiwan ang kanyang kaibigan. Naniniwala si Arthur na ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Crane na maghihiganti laban sa kanya. Habang ang dalawa ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa buhay, ang kanilang samahan ay lumalakas, at sila ay nagtatapos sa gabing magkasama. Matapos tiyakin kay Gina ang kanyang kaligtasan, isiniwalat ni Arthur ang kanyang planong pabagsakin si Crane at nangakong hindi niya gagawin ang 3 pagpatay gaya ng hinihiling. Sa halip, balak niyang alisin mismo si Crane. Sa isang taos-pusong kilos, ibinigay niya kay Gina ang relo ng kanyang ama, isang mahalagang alaala mula sa kanyang nakaraan at hiniling sa kanya na alagaan ito hanggang siya ay bumalik. Gayunpaman, biglang napalitan ang kanilang mga plano nang biglang dumating ang isang grupo ng mga pulis sa dalampasigan, at ang isa sa kanila ay kinilalang tauhan ni Crane. Sinubukan ni Arthur na labanan sila, ngunit sa pagkakataong ito, natalo siya, at kalaunan ay dinukot si Gina. Para iligtas siya, pumayag siyang makipagkita kay Crane, at sa wakas ay magkaharap sila pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Ang masamang tao pagkatapos ay nagbigay kay Arthur ng isang nakakatakot na ultimatum para palayain si Gina, kailangan niyang magsagawa ng 3 pagpatay, habang ginagawa itong natural. Ang unang target ay si Krill, isang kilalang nagbebenta ng armas na nakakulong sa Malaysia sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Para maghanda, kumuha si Arthur ng mga pampasabog na itinago bilang chewing gum, shock repellent sa isang balat na lata, at isang nakatagong kapsule sa isang sigarilyo. Gumagawa din siya ng peking ID at nagpanggap na isang wanted na kriminal. Pagkatapos, habang naglalakad siya sa mga lansangan ng Malaysia, dinala siya ng mga pulis sa kustodiya at ikinulong. Sa sandaling nasa loob ng kulungan ng Malaysia, tinipon ni Arthur ang impormasyon tungkol kay Krill at natuklasan niya na ang kanyang mga tauhan ay mahigpit na binabantayan siya dahil sa maraming pagbabanta sa kanyang buhay. Si Arthur ay matalinong nagnakaw ng kutsilyo mula sa isang bilanggo sa oras ng tanghalian, at nang maglaon ay namagitan siya ng sinubukan ng isang dating tauhan na patayin si Krill, na iniligtas ang kanyang buhay. Palibhas ay humanga sa kanyang mga kilos, inanyayahan siya ni Krill na maghapunan, na pumayag na magbantay na lamang ang kanyang mga tauhan sa labas. Sinamantala ni Arthur ng husto ang pagkakataong ito at pinatay si Krill. Pagkatapos ay itinatanghal niya ang buong bagay na parang ginawa ng lalaki ang hindi maisip. Upang makatakas, sinabi ni Arthur sa mga tauhan ni Krill na huwag istorbohin si Krill habang siya ay nagdarasal. Pagkatapos ay binuksan niya ang alarma ng seguridad at gumawa ng butas sa dingding ng kulungan gamit ang paputok na gum na dinala niya. Nilulunok din niya ang tracking pill na ibinigay ni Crane, at gumagamit ng shock repellent para tumalon sa tubig nang hindi napapansin. Pagkatapos magtagumpay sa unang misyon, muli siyang sumama sa mga tauhan ni Crane sa isang barko ng pangingisda, na naghihintay sa kanyang pagdating sa gitna ng karagatan. Sa susunod na eksena, nagbibigay si Crane ng video na patunay ng kaligtasan ni Gina at itinalaga ang susunod na target, si Adrian Cook, isang human trafficker sa Australia. Nagbibigay din siya sa kanya ng limitasyon sa oras na 36 na oras upang maalis ang target.
Nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras, nagsasagawa si Arthur ng masusing pagsubaybay at nalaman na ang penthouse ni Cook ay may napakaraming gwardya, maliban sa isang cantilever pool na inilagay sa ibabaw ng gusali. Pagkatapos ay gumawa si Arthur ng isang plano upang makalusot sa penthouse ni Cook mula sa ibaba. Para dito, itinago niya ang kanyang sarili bilang isang milyonaryo, at nag-schedule ng isang pulong sa realtor ng gusali. Nagkunwari si Arthur na interesado siyang bumili ng apartment na nasa ibaba mismo ng penthouse ni Cook. At kapag naabala ang realtor, gumagawa siya ng kopya ng mga susi. Nang sumunod na araw, nakabalat kayo bilang isang profesional na technician, nagtakda si Arthur sa kanyang misyon. Gamit ang kanyang duplicate na susi, nakakuha siya ng access sa apartment na ipinakita sa kanya ng realtor kanina at nagbukas ng glass shield para umakyat sa swimming pool. Hindi nagtagal, umabot siya sa ilalim ng pool, gumawa ng isang butas at nag-set up ng isang espesyal na paputok doon. Kasabay nito, tumalon si Cook sa pool para sa kanyang regular na paglangoy. Bigla niyang nakita si Arthur, ngunit bago siya makatawag ng tulong, nabasag ang salamin, na humantong sa kanyang pagkamatay. Samantala, nasaksihan ni Crane ang insidente sa balita at ngumiti, pinahahalagahan ang talino ni Arthur. Nang maglaon, sa isang video call, matalinong binibigyan ni Gina si Arthur ng impormasyon tungkol sa numero ng barko kung saan ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpoposisyon sa sarili malapit sa isang bintana. Ang huli ay tumawag sa kumpanya ng barko at sinusubaybayan ang lokasyon nito gamit ang numero. Matapos makuha ang eksaktong lokasyon, umarkila siya ng helicopter at lumipad doon, dala ang isang bag ng kagamitan. Sa sumunod na eksena, palihim na pumasok si Arthur sa bangka at isa-isang pinatay ang mga gwardya. Gayunpaman, nahuli siya ng mga tauhan ni Crane habang sinusubukan niyang iligtas si Gina. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Crane at binabalaan siya na huwag na itong subukang muli. Kung gagawin niya itong muli, agad niyang babarilin si Gina. Susunod, itinalaga kay Arthur ang kanyang huling target, si Max Adams, isang Amerikanong nagbebenta ng armas na may mahigpit na seguridad. Pagkatapos ng kaunting pagsusuri, natuklasan ng ating bayani na ginagamit ni Crane ang mga pagpatay na ito para alisin ang kanyang karibal sa kalakalan ng armas na nagudyok kay Arthur na magduda tungkol sa misyon. Gayunpaman, nagpapatuloy siya sa kanyang plano. Binaril ni Arthur ang isa sa mga bantay ni Adams mula sa malayo, pagkatapos ay nagtago sa isang emergency helicopter upang marating ang hideout ni Adams. Sa loob, hindi niya pinapagana ang mga security camera at mahusay niyang pinapatay ang mga bantay. Habang nasa mataas na alerto ang gusali, inihatid si Adams sa kanyang panic room, ngunit pinabagal sila ni Arthur dahil sa mga hindi umaandar na elevator. Nakapagtataka, nang makarating si Adams sa kanyang silid ay nasa loob na si Arthur, naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip na patayin siya kaagad, iminungkahi ni Arthur ang isang pagtutulungan upang pabagsakin si Crane. Kahit papaano ay nakumbinsi niya si Adams na makipagtulungan at sinimulan nila ang kanilang plano sa pamamagitan ng peking kamatayan. Makalipas ang ilang oras, habang sinisiyasat ni Adams ang kanyang submarino, isang mahusay na sinadya na bomba ang sumabog doon, na naging dahilan upang siya ay malunod. Sa kabutihang palad, si Arthur ay nakahanda sa ilalim ng tubig at siya ay mabilis na dumating upang iligtas si Adams. Sa pagbabahagi ng tangke ng oxygen, ligtas niyang ginabayan siya palayo sa pagsabog, patungo sa pinakamalapit na dalampasigan. Samantala, nasaksihan ni Crane ang insidente sa telebisyon, at idineklara ng balita na inilibing si Adams sa ilalim ng tubig dahil sa pagsabog. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Arthur kay Crane sa telepono, na inaangkin ang responsibilidad para sa ikatlong pagpatay. Gayunpaman, nananatiling nagdududa si Crane hanggang sa makita niya ang konkretong ebidensya ng pagkamatay ni Adams at humiling na makita muna ang bangkay ng kanyang target. Bilang tugon, hinimok ni Arthur si Crane na bisitahin ang submarino ni Adam at hanapin ang kanyang bangkay doon. Sabik na kumpirmahin ang pagpatay, inutusan ni Crane ang kanyang mga tauhan na hanapin ang katawan ni Adams at alisin si Arthur minsan at magpakailanman. Ngunit bago sila makarating sa nasabing lokasyon, nag-set up si Arthur ng nakamamatay na bitag. Habang isa-isang namamatay ang mga tauhan ni Crane, nakita nila ang kanilang mga sarili na nahuhulog sa inilatag na mga bitag o nagiging biktima ng palihim na paglapit ni Arthur. Sa bawat lumilipad na sandali, lalong nababatid ni Crane na malaking banta si Arthur sa kanyang mga plano.
Napagtanto na siya ang susunod na target, ginamit ni Crane si Gina bilang bitag, inilagay siya sa labas ng barko upang akitin si Arthur. Habang papalapit ang ating bida sa ilalim ng tubig, napansin niya si Gina na nakatayo malapit sa helicopter. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang walang awa na pag-atake sa mga gwardya ni Crane, pinatay sila ng paisa-isa. Sinubukan din ni Gina na tumulong ngunit nasugatan siya sa panahon ng labanan. Nang makita ito, mabilis siyang inilagay ni Arthur sa isang emergency release pod para matiyak ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos nito, inalis niya ang lahat ng tauhan ni Crane at sa wakas ay hinarap siya sa isang brutal na hand-to-hand showdown. Napagtanto na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay patay na, mabilis na isinaaktibo ni Crane ang bomba sa bangka. Kasunod nito, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa ngunit mabilis na nagtagumpay si Arthur at itinali si Crane sa barko gamit ang isang kadena. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang segundo, sumabog ang bangka, na tila pinapatay silang dalawa. Mula sa malayo, nagmamasid si Gina sa kawalan ng pag-asa, na naniniwalang isinakripisyo ni Arthur ang kanyang sarili upang mapatay si Crane. Nalungkot, bumalik siya sa Cambodia kasama ang mga bata, naghahanap ng aliw sa kanyang trabaho. Ang mga araw ay naging buwan, at naka-move on na si Gina sa pangyayari. Ngunit isang umaga, biglang sumulpat si Arthur. Mukhang maayos naman siya, nagulat si Gina. Samantala, sinisiyasat ni Adams ang mga labi ng barko ni Crane at inalis ang mapanlikhang plano na nagbigay daan sa pagtakas ni Arthur. Nakakita siya ng video na ebidensya ng isang diving bell, isang silid na naglalaman ng nakulong na hangin na nagbigay daan kay Arthur na makaligtas sa pagsabog. Humanga sa kanyang pagiging maparaan, nagpasya si Adams na tanggalin ang footage ng seguridad upang mapangalagaan ang kinabukasan ni Arthur. Nagtatapos ang pelikula ng ang kaligtasan ni Arthur ay nananatiling isang mahigpit na binabantayang lihim. Sa wakas ay nakalaya na sila ni Gina mula sa pagkakahawak ni Crane, at ang kanilang muling pagsasama ay nagmarka ng bagong kabanata sa kanilang buhay, na puno ng pag-asa at pangako ng isang mas maliwanag na hinaharap. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.